Magandang araw mga kadyani, welcome po muli sa isang bagong video na ating gagawin na tatalakayin dito sa Janitor TV, Johnny Depp, Usapang Utang, Usapang Wala. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na sana po yung mag-subscribe po kayo, like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA. So ayun, marami at karamihan dito sa aking channel, mga nagtatanong kung rebook ba si ganito, may cease and desist order ba si ganito, may kaso ba si ganitong OLA. Ah, para sa akin 'no, marami naman 'yan, kung magse-search lang kayo sa Google, totoo lang, dahil lalabas naman talaga diyan. Ngayon, ano ba yung puwedeng gawin kung saka-sakaling nalaman niyo na revoke na pala o may cease and desist order o may kaso yung OLA na inyong nahiraman at kayo ay patuloy na hinaharas at lumalabag yung OLA sa mga fair debt collection practices o unfair debt collection practices 'no. Ah, Puwede po kayong file ng formal complaint sa website ng SEC kung sakaling kayo nakakaranas ng harassments ng mga OLA na mga revoke. Example natin, revoke na OLA, no? Fcash, ngayon, kung sasagutin kayo ng mga agent na binalik na ng SEC yung kanilang lisensya, I doubt it. Kasi pag sinesearch ko yung Fcash na sa Google, no, kung sila ba i-revoke, ang lumalabas lagi naman isa Fcash revoke, lalabas dyan yung September 28, 2020, yung kailan sila na-revoke yung license nila. At mababasa nyo naman doon kung bakit sila na-revoke dahil sa unfair debt collection practices na ginagawa nila doon sa mga kliyente. Ayun, no? So ano nung nga yung mga OLA na hawak ng Fcash, Fast Cash VIP tsaka Fast Cash Loan application. So, yun yung mga hawak ng Fcash lending. Kapag tinong sa inyo ng OLA agent o kaya nakahiram kayo dyan ng pera at hinaharas kayo, file kayo ng complaint. SEC. Siguro talagang gagawa na tayo kung paano mag-file ng complaint sa website ng SEC o sa mga susunod na video. Total may holiday naman ngayon. Subukan kong gumawa at pakita ko sa inyo kung paano, kung ano yung proseso at kung ano yung mga alituntunin ng pag-file ng complaint. So yun, try nyo mag-file kayo ng complaint sa SEC. Kasi matagal sumagot yung mga yan eh. Minsan nga hindi sumasagot. Pero at least nakapag-file kayo ng formal complaint. Ngayon, hinaharas kayo. Di sabihin nyo na, di ba revoke kayo? Ngayon ko lang nalaman, hindi naman alam na revoke pala sila. At ngayong nalaman nyo na dito sa ating channel, saka sa ibang channel na nagbibigay ng mga ganitong klase ng mga info, sabihin nyo, revoke na kayo, di dapat wala na kayong lisensya at illegal na yung operation ninyo. Ngayon, pag sinabi ng all agent, di binalik eh. Huwag kayong magpapaniwala kasi nasa SEC naman eh, nasa website nila na revoke sila. And then, sabihin nyo, nag-file ako ng formal complaint. Bukod kasi sa mataas na interest na binibigay ninyo, nanghaharas kayo, nagbabanta kayo na hindi maganda sa akin. Lumalabag kayo ng unfair debt collection practice, tapos pakita nyo, no? Kaya kung nasa email sila nang haharas o kaya sa mga text, pakita nyo. Screenshot nyo yung complaint nyo sa SEC. Maaaring mag-isip yung mga OLA agent. Yung mga yan na, ay, may file ng formal complaint, tapos isave nyo lahat. Pero kailangan yung pag-file nyo yung formal complaint, kailangan naka-indicate kasi yung pangalan ng OLA. Kumbaga, kung ano yung harassment na natatanggapin, may text. Tapos, underlines yun, kaya sa taas man lang, may nakalagay na kung ano lending. Tsaka, kuwaris nga si Pashcash. Sa baba, may nakalagay na Pashcash yan, o Fcash, or something like that. And then, sabihin nyo, ito, patunay na kayo ay revoke license, ayan. Tapos, nag-operate kayo, illegal pala kayo, ngayon ko lang nalaman. O, di ayan, di nakatulong. Yung video natin, di ba? Makakatulong sa mga tao na depressed na, tirap na kung paano babayaran yung utang doon. Si Mocha, yan, isa pa yan na pwede nyo rin filean ng complaint, formal complaint, kasi nga, nasa ads eh. Yan, lalabas sa ads. Kasi minsan napansin ko rin sa videos ko, minsan lalabas sa ads ko yung Mocha. Wala akong magagawa, hindi ako naglalagay ng ads eh. Si YouTube, wala po akong kinalaman sa paglalagay ng ads. Kasi kung ako maglalagay, hindi ako maglalagay ng ads ng mga ganyan. Siyempre dahil all ang ating content, yan ang ilalagay talaga tungkol sa mga online lending. Ngayon, si Mocha, ganun pa rin. Hindi man talaga nawawala yan sa Play Store. Nawala man nung una, nung na-rebook sila nung April. Siguro isang linggo lang yata, tapos after that, bumalik na. Tapos nag-operate. Ngayon, try to contact din na. Ganun din po yung gagawin ninyo, file complaint. Pero, kung minsan kasi hindi sumasagot yung mga agent eh, try nyo kung ano, try nyo mag-email sa kanila sa customer service nila mga kadyan. Try nyo yun para magkaroon kayo ng ng coordination. Kasi kailangan ng coordination ng kliyente o ng borrower
dito sa mga ganitong klase ng mga OLA para ma-file niyo ng formal complaint dito sa SEC. Gano'n yung sistema nun. Kailangan meron kayong communication dun sa OLA at yung kliyente. Ganun po ang sistema ng pag-file ng complaint para alam nila na nakikipag-cooperate kayo o nakikipag-usap kayo dun sa mga OLA na nirereklamo nyo. Ngayon, pag nalaman siguro ng SEC, bagay wala rin pakialam si SEC, dahil tukla. Kahit na mag-file ka ng isang taon bago mawala ng lisensya. Pero siyempre, kung patuloy at patuloy na magpa-file kayo ng complaint, ito loko-loko cellphone ko, kaya ayaw kong gamitin ito eh. Lumalabo bigla eh. Ngayon, kung patuloy na magpa-file kayo ng complaint, siguro maabisuhan naman ng SEC ng mga ng tambak ng mga reklamo, di ba? Tapos ngayon, haharapin naman siguro, bibigyan siguro ng mga revoke license din yung iba dyan. Like the muka nga itong nakaraan. Tapos yung last year, ngayon kung may cease and desist order, ganun din ang gawin nyo. Ngayon, tulad si UPeso, di ba? Si UPeso, may permanent cease and desist order yan. Kasama niya si Surety Cash. May mga cease and desist order yan na kung saan ang pinapatigil naman talaga sa kanila is the unfair debt collection practices. Yung mga paglabag nila sa pangongkolekta sa mga kliyente. Yun talaga yung naiintindihan ko about doon sa paglalagay ng SEC na kung saan yun yung operation na pinapatigil. Kaya alam ko kasi kaya nag-o-operate kaya hindi tinatanggalan ng lisensya kasi ang daming reklamo na nanghaharas sila, tumatawag sa kung saan-saan, sa kung kani-kanino, nagpo-post sa Facebook, social media, yung mga UPeso na yan, yung Surety Cash. And then, si Armorac, na-lift na kasi yung ano niya eh. Siguro dahil huminto na sa paglabag doon sa unfair debt collection practices. So, yun lang yun ang nakuha ko mga info. And then kapag ganun may cease and desist order at patuloy sa panghaharas, ganun din ang gawin niyo, same as like the sa revoke. Sabihin niyo, di ka, wala na sa UPSB, di ka, last may kaso kayo di ba? Kasi alam ko, nabasa ko sa news o kaya meron kayong nakita. Meron akong ginawang video about dyan, meron akong napakita picture dyan na doon sa dating mga videos na kung saan nakasulat yung mga OLA na may kaso. Na kung akin naalala, kasama doon si UPeso nga, EPSL, yun na rin sa Pasig. Yun, yung una yun. Yung iba medyo nakalimutan. Pero alam ko parang kasama rin si Microdot nung na-raid ng NBI last year. Iba pa kasi yung mga na-raid ng huli, yung kay Larenda, di ba rin yun? Wala nang kaso yung mga yun. Na-raid lang. Ngayon, kung mga na-raid din, ganun din. Ganun din gawin nyo sa mga na-raid na OLA na patuloy sa operation at nangaharas pa rin. Sabihin nyo, teka, na-raid kayo last year. Ibig sabihin, mga complaint pa na hindi pa na ano sa inyo, pero dahil nga yung complainant din nagpa-follow up kapag preliminary investigation, minsan nag-dismiss talaga yan. Kaya nawawala ng saysay yung pagreklamo. At patuloy na mag-ooperate yan. Si 24H peso, wala siguro. Hindi ko alam kung what happened na doon sa mga complainant na napunta sa NBI. Baka hindi na bumalik yun. Di makakawala ng mga agent. Yun po yung kahalagahan ng pagpapail ng complaint. So yun, yung mga kadyan, kung sakasakali malaman nyo na revoke, cease and desist order, may kaso, na-raid, pwede nyo gawin yung mga ganun. Basta ano nyo lang din. Pwede rin siguro pumunta na lang din kayo sa NBI, sa PNP. Kasi may nagtatanong sa akin, may lumalapit na sa akin ibinibigay lahat yung mga info niya, yung mga harassment. Wala po akong magagawa. Maibibigay ko lang po sa inyo ito, mag-share ako ng info sa inyo kung paano pwede nyo gawin. And then punta ka sa PNP on NBI Anti-Cybercrime kasi hindi po ako yung tamang ahensya, ordinaryo empleyado lang po ako. Nag-share sa inyo na kung paano pwede nyo gawin para harapin yung mga panghaharas at panggigipit ng mga OLA agent na yan. Yun po ang pinaka-focus ng pinaka-goal ng ating channel. Matanggalan kayo ng stress, mawalan kayo ng depression, magkaroon kayo ng peace of mind kung paano dapat yung haharapin yung mga OLA na yan. Kasi nga po, ako katulad ninyo, biktima rin at nakaranas din ng mga harassment, magpo-post sa social media, mga ganyan, mga pamilya dinamay, mga kaibigan sa Facebook dinamay, yun lang naman. Pero dahil nga tapos na ako, sinishare ko sa inyo kung paano nyo haharapin, paano nyo lalabanan. Kaya ayan, pwede nyo gawin yung ganun. Kausapin nyo yung mga agent na nangaharas sa inyo na may revoke, cease and desist order, na-raid, at yung mga may kaso. Yun po, pinakamapapayo ko sa inyo kung paano nyo kakausapin ng maayos. Kahit sabihin nyo huwag nyo binabardagol. Payo ko sa inyo kasi lalo natitrigger yung mga OLA agent na guluhin at harasin kayo. Dahil sa mga minsan pagsagot-sagot natin din, babalik rin kayo ng mga yan. Sabihin bastos yung kliyente sumasagot. So, hanggat maaari, iwasan yung makapagbardagulan sa mga yan.
para lamang na lamang kayo kapag kayo nagpa-file ng formal complaint diyan sa mga OLA na 'yan na, wala naman ng karapatan mag-operate o may mga order na ng SEC. Okay, maraming pong salamat. Sana makatulong yung video kong ito. Ito po muli ang inyong lingkod, Ka Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.